masyadong papahabain, isa lamang itong perjury, plunder, falsification of documents, at etc., ng mga predicate, mga kababayan, ng mga kaso na pwedeng isampa kay Sara Duterte at pwedeng magamit sa impeachment case, na talagang nagpatibay ng husto doon sa sa isinampa na impeachment case against laban kay Sara Duterte, na kung saan, mga kababayan, siguradong sigurado tayo dahil napakaliwanag. Kung titingnan lang ito ng husto at hindi magbubulag-bulagan ang Senado, siguradong matutulog po si Sara Duterte. Kaya ngayon, ito nga yung siguro, dahil nakita na nila Bato, narinig na nila ang pwedeng mga gamitin laban kay Sara Duterte, kaya po talagang todo ang himas, mga kababayan, ang pagmamakaawa nitong kalbong mamang ito. Bakit? Ito, Bato nanginginig ang tuhod. Hiniling kay PBBM ipatigil ang impeachment. Oh, totoo ba yan? Pinapatigil niya ang impeachment? Baka hindi naman, GP. Iba lang yung pagkakaintindi mo. Pakinggan niyo po ito, mga ka-GP Natics. Sabi ni Senator Bato, galing po sa Impact Leadership, ito ang kanyang binanggit. Para nating binudol ang taong bayan. Ito nga po yung binabanggit nyo kanina. Kaya lang iba po yung interpretasyon ko. Bato calls unity scam amid Marcos Duterte falling out. Senator Bato de la Rosa has labeled the Unity Alliance as a scam following the public rift between President Ferdinand Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte. De la Rosa expressed disappointment over breakdown of the once formidable political coalition amid an impeachment complaint against Sara Duterte sparkled by allegation of her misuse of confidential funds. Ang pinanghihinayangan ko lang yung Uniteam. Yung nagtulungan noon para nating binudol ang taong bayan. Uniteam noon. Tapos ngayon nagtitirahan. Parang inisahan natin ang taong bayan, De La Rosa said during a media interview on Friday. He said he expect the House of Representatives to impeach Sara Duterte and forward the articles of impeachment to the Senate, which will then convene as an impeachment court. So, pinag-uusapan na natin yung tungkol sa impeachment. Dahil alam nila na ito, mga kababayan, yung ipinasa na impeachment complaint laban kay Sara, napapast track yan papunta sa Senado. I am expecting for the worst. Magkakaroon talaga ng impeachment. From the very beginning, nakaplano na ang impeachment na yan. Hindi naman yan mag-iimbestiga kung walang balak na impeachment. So, sigurado rin naman pala sila. Kaya lang ang problema, bakit inantay pa ni Sara Duterte kung mayroon naman siya mga ebidensya? Sabi niya, bakit kailangan niya pang paratingin sa impeachment? Diba? The senator highlighted the political nature of impeachment proceedings, saying, alam naman natin na impeachment is political process, not a judicial process. Saka chances are lalabas talaga ang political color mo. Hahantong sa kampihan, political process yan. De La Rosa urged Marcos, eto na mga ka-GP Natics. De La Rosa urged Marcos to take concrete action rather than merely sending message to lawmakers led by House Speaker Martin Romualdez to dismiss the impeachment complaint. Ano ang sabi niya, mga kababayan? Maglabas daw ang Pangulong Bongbong Marcos ng concrete statement or message na pasinayaan na kanya pong strongly wanted to stop the impeachment case against Sara Duterte. So, ibig sabihin, mga kababayan, nakikiusap itong si Bato. Huwag kang maglabas ng merely sending message lang sa mga lawmakers, but kailangan magsalita ka ng strong statement
na nagsasabi na tigilan nyo ang impeachment kay Sara Duterte. Naku mga ka-GP Natics, ibig palang sabihin nito mga to, kahit nakasulat po sa ating saligang batas na kahit sino man ay walang pwede na makapagbigay po or mag-utos sa ating legislator kapag halimbawa merong nag-file ng impeachment para kila Bato. Kahit bundok, tatawirin nila. Kahit dagat, lalanguyin nila mga kababayan. Mapigilan lamang ang impeachment kay Sara. Kahit nakasulat pa yan sa atin pong saligang batas, babaliwalain ng mga taong ito. Parang si Marcoleta kanina. Di ba? O, sabi niya, words must be compensated with action. Oh, tingnan nyo. Dapat hindi lang hanggang text. Dapat may action talaga para hindi natin masabing lip service yung text niya. Kita nyo, mga kababayan? Kahit sabihin natin na magsalita ang Pangulo, oy, stop nyo yan. Ayaw ko nyan. May magagawa ba ang Pangulo? Mga kababayan, wala. Kasi nga nakalagay po sa ating saligang batas na kung mayroong tao, isang sektor, o kahit sino pa man yan, private individual na magpapile ng impeachment case against dun sa impeachable officer, ay dapat aktuhan at dapat po natugunan ito ng House of Representative. Ganon din ng Senado kung ito ay madala po sa Senado. Mga kababayan, hindi po pwedeng deadmahin. Di ba? Bato, ano na yan? Grabe na. Pero inyo ang ating Pangulo, gusto mo magsalita, maglabas ng statement? Parang hindi ka po nag-iisip, Mr. Puncherhole. Bakit? Akala mo ba pag nagsalita ang Pangulo, magkakaroon yan ng impact? Oo, magkakaroon ng impact. But, hindi pa rin po pwedeng siya ay sundin ng House of Representative. Naalala mo po, may separation of powers. Kaya nga po, nagtatago ka dyan sa interparliamentary procedure or tawag dito, interparliamentary ano ba tawag doon? System ninyo para hindi ka makadalo sa mga pagdinig dyan sa Kongreso. Tapos gusto mo magkaroon ng power ang presidente dyan sa Kongreso na gaya ng sinasabi ni Marcoleta, oy, presidente ako, pinsan kita. Hindi ka ba nakikinig? Dapat sundin mo ako para kang si Marcoleta. Diba, mga kababayan? Doc Feli Perez, Albert Grenada, ganon ang gustong gawin ni Senador Bato, mga kababayan, na dapat si PBBM ay magsalita po ng matigas. Diba? Magsalita ng matigas, dapat siya daw po ay sundin ni Speaker Martin Romualdez para hindi magmukhang lip service lang yung text niya. Sa madaling sabi, itong si Bato, inuutusan niya, mga kababayan, parang nagmamakaawa, utos na nagmamakaawa. Uy, may utos ba nagmamakaawa? Hindi, kunwari, yabang-yabangan. Tapos, yun pala, kung makikita mo, nagmamakaawa ito. Na kung maaari, Mr. President, alang-alang sa unit team na nabudol natin. Kasi para natin silang binudol, pwede ba tigil natin yan? Pwede ba tulungan mo kami? Pwede bang maging strong yung statement mo to stop the impeachment case against Sara Duterte? Ganun po yun, mga ka-GP Natics. Itong si Senator Bato ay grabe po ang makaawa. Kulang na lang magluluhod dahil alam niya, wala na. Talagang matutuluyan itong si Vice Presidente. Sa dami ba naman ng kalukuhan eh. 'Di ba? Hindi na nagsawa. Ang daming mga palusot. Kita nyo, yung NBI ngayon, yung DOJ, ayaw niyang siputin. Kasi meron daw silang Thanksgiving. Mga kababayan, kaya ako NBI, sa totoo lang, gumawa na kayo ng paraan. Dapat maging matigas kayo dito sa Vice Presidente natin. Pero kung pwede naman, dahil nasa batas daw, di umano, mga kababayan,
na magsabit lang ng kanilang counter affidavit, wala tayong magagawa doon. 'Di ba? Oh. Sabi ni Johnny Alakaden, si Raulo ka ba to? Utusan mo si PBBM? Kinakalaban mo nga siya eh. Animal ka ba to? Correct. Ang kakapal nga na mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, super desperado na sila sa kanilang galawan. Kasi nakita na nila eh. Ibinigay na lahat ng mga maaring ikas o magamit sa impeachment case against Sara Duterte. Maliwanag pa sa sikat ng araw kahit naman taong hindi nakapagtapos ng pag-aaral, maiintindihan sa liwanag po ng pagpapaliwanag ng ating mga kongresista, lalo po itong si Congresswoman Jingy Luistro, talaga namang Diyos ko, may kalalagyan talaga. Kaya wala na silang magawa kung hindi lumapit na lang ang ating pag-asa. Sabi siguro nila, PBBM, Mr. President, parang awa mo na, alang-alang sa unit team. Itigil mo na, magsalita ka na, sabihin mo doon sa mga kaalyado mo na itigil nila ang impeachment kay Sara. Ganun lang yun. Sabi ni Joffrey Talay, let's respectful tayo kay Apo BBM. Kahit BP ka, kung gusto ka umayos bansa natin, dapat tumulong ka na lang kasi maayos naman ginagawa ni Apo BBM. Sa amin, magsasaka. Kami ngayon, may sarili na kaming titulong lupa. Kayo, correct? Diba po? Taga saan po kayo, Joffrey Talay? Sa Davao ba kayo? Kasi hindi, sabi nung isa dito, si Ma'am Ina Batalya, bakit ngayon lang daw ginagawa ni PBBM yan? Ma'am Ina Batalya, mahiya ka naman. Hindi ka ata kasi nakikibalita eh. Ngayon lang doon sa Davao. Pero, sa daming probinsya po, sa Pangasinan, huling pinuntahan ko, nagbigay ng ganyan din. Binayaran yung mga utang ng mga magsasaka. Noong nagpunta po ako ng event ng Cavite, meron din, mga kababayan. Bakit Cavite lang, bakit Pangasinan lang? Hindi, yun lang yung venue. Pero iba't ibang probinsya po yung mga binanggit doon. Diba? Norris Diary Puncher ba to? Bakit di si Pusit ang pagsabihan mo? Kapal mo ba to? Wala kayo sa kapangyarihan. Sabi ni Ma'am Eva Narita, di ba panay ang bintang niya kay BBM? Anyari ba to? Gag ka talaga. Wala na nga po eh. Kasi si Bato, wala nang say ito. Dahil kulelat na nga. Kita nyo kanina yung ating topic, mga kababayan, pinagtatabuyan na nga po ito ng mga governors at mayors. Ayaw na siyang tanggapin, kaya umiiyak. Sabi niyang ganun, bakit ganyan? Ayaw na nila akong tanggapin. Paano ka tatanggapin? Masisira ang karir nila pag lumapit sila sa mga aso ng Duterte. Sabi ni Ma'am Priscilla Kojima, bakit natatakot? Nanginginig si Senator Bato. Sabi niya, sa majority ko noon ng mga senatong nagkakampihan para hadlangan ng impeachment na hustler mandarambong na si Tambalustay, itok-itok. Hindi. Alam po nila yan kung ano ang laro ng politika. Ang laro ng politika, number games. Pero, meron dyan in aid of re-election, syempre kahit kakampi ng mga Duterte yan, mababaliktad yan. Dahil may gusto silang patunayan. Pakialam nila kay Duterte. Kakampi nga nila si Duterte. Kaya lang mga kababayan, wala nang karir ang Duterte. Kakampihan pa rin ba nila? Yun lang ang tanong ko eh. Alam nyo, mananatili lang dyan si Bato, si Bongo, si Robin. Pero yung iba dyan, magbabaliktaran yan kasi mahalaga sa kanila yung pwesto. Si Duterte wala nang power. Diba kili-kili na lang siguro ang mayroon. O yung power ng kanyang bunganga, yung palamurat. Puta, diba? Yun na lang siguro ang meron sa kanya. Pero yung power na masasabi natin ng lakas talaga, puwersa, wala na yun, mga ka-GP natik. Sino pang gusto na umaliansa? Sino pang gusto na kumampi sa kanila? Kaya yung mga kakampi nila dyan, ayaw na rin magpahiwatig, nakakampi nila si Digong eh. Diba?
Sabi ni Jack Ambaw, basura ang mga politikong di para sa bayan kundi manilbihan lang sa mga Duterte. Dapat. Diba? Jojo Teodosio, Bato, wag mong istorbohin, nagtatrabaho si PBBM. Kalbuhin kita eh. Dande Patricio, ngayon lang nila alam ang Uniteam kasi naiipit na si Sara. That is correct, mga kababayan. Kaya hinahabol nila yung Uniteam. Ginagawa nilang alibay. Ginagawa nilang leeway. Para sa ganon, mga kababayan, baka magkaroon pa daw ng awa si PBBM at gumawa ng paraan. Ang sabi ko nga sa inyo ba to, hindi mo ata naiintindihan ang separation of powers. Bakit ganon? Kapag ikaw ba to, ang pinapatawag sa Kongreso, sabi mo may separation of powers. Meron tayong interparliamentary courtesy. Di ba? Pero ngayon, mga kababayan, gusto mo si PBBM sirain yung separation of powers, magsalita para nang sa ganun itong si Sara Duterte ay hindi ma-impeach? Mama Sono, Sono Mama, shoutout po. Power ng pagmumura, that is correct, di ba? Oh, sabi pa ni Ana Miana, magpatubo ka muna ng buhok ba to para pakinggan ka ni PBBM? Baka sakali. Oh. Ani Kumagay, ang kapal na mukha mo ba to? Ba't una pa lang binabagsak nyo na si PBBM? Lahat ginawa ninyo para masira si PBBM. Kayo ang sumira sa Uniteam. Ngayon sasabihin mo Uniteam, wow, okay ka lang ba to? Wala na kasi silang maisip eh. Pagpasensyahan nyo na si Mr. Puncher Hole, mga kababayan. Ganyan talaga kapag desperado. Diba? Pag desperado ka na, lahat ng remedyo gagawin nyo na. Kaya nga pati yung yung pagpapalit ng liderato sa Senado ay naisip na rin ng mga gunggong. Pero inyo mga kababayan, gusto nila palitan si Chis Escudero. Ang iyo po, noong una si Jinggoy daw, that was 2 months ago. Tapos ngayon, ang gusto namang iyo po si Cynthia Villar. Diba? To secure yung boto sa Senado. Dahil alam nila talaga makakarating sa Senado yung impeachment case against Sara Duterte. Kaya gusto nila, gawan nila ng paraan, mga kababayan. Palagay nyo, ako sa totoo lang, maraming nagbabalak dyan, pero hindi papayag yung mga tao, kahit naghahaman yung mga yan, hindi yan magpapakita ngayon ng interes para kampihan si Digong. Bakit? In aid of pre-election, lalong-lalo na yung anak ni Villar nasa lineup ni PBBM. Kailangan, may makinarya sila, pero mas kailangan nila na makinarya nila PBBM. Di ba? Suicidal ang ginagawa ni Bato ngayon. Kahiya-hiya kayo. Mga kababayan, pagkatapos ninyong labanan, pagkatapos ninyong kung ano-ano ang pagsasabihin, samantalang pag kung ano-ano mga bintang nito nila Duterte, na mga tropa ninyo, na mga kakampi ninyo, wala kayong sinasabi ngayon. Hihingi kayo ng tulong sa presidente namin? Di ba, Ma'am Ederlyn Malamanan? Joseph Barredo, ikaw na lang kaya ba to papalit kay Chis? In their dream, sabi ni Mona Nasis, walang papayag, mga kababayan. Senator Bato, ilalagay mo doon? Diyos ko, ano naman ang experience meron siya? Kita mo nga ako mag-preside kung siya po ay tawag dito, siya ang ginawang chairman, anak ng tinapa, kawawa po. Hindi marunong, walang kakwenta-kwenta. Diba? Biruin mo ang isang tao, sabi nila, kanina, babalikan ko na naman yung mga nagsabi sa akin na wala akong pinag-aralan. Okay, wala akong pinag-aralan, wala akong natapos, high school graduate lang ako. Si Bato, PMAyer, si Bato, naging general, sa tulong po ni Duterte, naging senador sa tulong ni Duterte. Pero nakita nyo ba kung paano po siya mag-preside, kung paano po siya maging chairman? Diba? Yung puncher hole, mga kababayan, sentido komon lang yun eh. Sa totoo lang, sentido komon. Na sabihin mo na legit yan kasi may puncher hole, bobo ka.
Di ba? Napakabobo mong tao, napakababa ng rason mo, napakababa ng judgment mo, kung dahil lang sa puncture hole, sasabihin mong legit, eh pwedeng-pwede yan pagawa doon sa Quiapo, sa Recto, ay wala na pala sa Recto. Nandun na pala sa Davao ngayon, yung bagong Recto. Diba? Magpa-puncture hole ka lang ng isang papel. O, tapos ang gawin mo, ipa-photocopy mo yon. O, may tatak na ng puncture hole. Diba? O. Sabi nila Rizana Langbay, Bato, magkano ba ang suol ni Sara Duterte sa'yo? Piling mo, hahalakhak kami nakakampihan mo si magnanakaw ng pera ng Pilipinas? Hindi ko lang alam. Sabi nung iba dyan, may anak daw. Si Bato at si Sara? Hindi ko alam yan, ha? Baka pwede nyo naman akong balitaan dyan. Pero mga kababayan, mahirap kasi yan eh. 'Di ba? Maliwanag, pag tayo nagkamali dyan, libel yan. Oh. Doon lang tayo muna sa issue. Purge na kapahamakan ang dulot ng Duterte pag dumikit ka sa panahon ngayon. That is correct. Mio, shoutout sa'yo. Melanie Enriquez, very well said. Sabi ni Zuzu, yung ugali ni Fiona, baguhin doon ka makiusap. Mahirap ata yan, baguhin. Yung ugali ni Fiona, parang wala na yung pag-asa eh. 'Di ba? Kasi pag ang spoiled brat, mga kababayan, kahit anong gawin mo, hindi naman yan aso eh, na pwedeng turuan. Kasi yan, may sariling kilos. Oh. Di pwede, dapat ituloy ang impeachment. Sobra ang pangbubuli nila sa government lang. No way ba to? No more unity. Tama. Walang